Isang umaga ay umuwi pa lang ang asawa ko dito sa Laguna. Kaya kung mapapansin nyo, 2 araw akong walang upload. Kasi 2 araw din siya dito. Hindi talaga ako nagbablog pag nandito siya. Para yung time ko, isa kanya talaga. Pero bigla nga pala ako nagulat sa nalaman ko sa kanya. Grabe mga kadugid kasi vlogger na rin pala siya. Yan o, nag-video na nga rin pala siya. Kaya nga hindi nyo siya nakikita sa video ko, diba? Kasi nga mahihiyain siya. Kaya kung gusto nyo panoorin ang mga video niya, hindi nyo pa ma-search yung page niya. Kaya ilalagay ko na lang sa comment section. Tapos eto nga, pag magbo-voice over siya, napalabas pa ako ng kwarto. Kasi nga daw nahihiya siya, ay niyang marinig kung paano siya mag-voice over. Okay lang sana, diba? Kasi ibang tao siya mahiya, pero sa akin pa talaga. Gutom na nga ako dito, wala pa kaming sinaing. Mahigit isang oras nga pala siya nag-voice over at sa wakas natapos din. Yan, kakatapos lang niya mag-voice over dyan. At ngayon nga pumapayag na siya sumama sa video ko kasi dati hindi. Kaya wag kayong magagalit kung puro si Carpag lang kasama ko sa video. Pero ngayon, ayan, vlogger na rin ang Ate Jutilnyo. Pero syempre, wag muna kayo mag-expect na masyadong maganda o para expert, diba? Kasi nga bago pa lang siya. Tsaka masaya ako kasi syempre sarili niya yung kagustuhan. Hindi ko siya in-influensya mag-vlog kung saan niya yung gusto. Kasi syempre, diba, kung pinilit ko siya, noon pa sana yung kasagsagan ng Team Dugyot. At itong mga oras na nga pala to, ay magsasaing na siya. Kumuha pa lang nga muna ako ng mga biskuit tsaka mga tinapay dito sa lagayan namin ng mga pagkain. Baka kasi gutom na siya, diba? Kaya nga ito, habang naghugas siya ng kaldero, pinapili ko siya kung ano gusto niyang kainin. Pinapakita ko nga para sa kanya isa-isa yung mga biskuit pero ayaw niya talaga. Alam ko naman hindi talaga siya mahilig sa mga ganito. Tsaka kasi yung tipong kanin at ulam talaga yung mabubusog ka. Kaya kaso nga lang wala pa kaming sinaing. Kaya naman pumunta muna ako ng lugawan para bumili ng lugaw special. 80 pesos nga pala to, saro na kaming dalawa. Sa wakas magagamit na rin namin yung mga bilhin naming mangkok. Ito nga sinali ko na yung lugaw. Kompletong sahog na nga pala, meron naman loob, merong itlog, tapos meron pang tokwa. Tapos itong adobo, ito pala yung tira naming ulam nung gabi. At may konti pang bahaw. So mga kadugit, kakain nga pala muna kami. So mga kadugit, wala pala kayo makita sa aming mga sweet moments. Hindi na kasi kami bata para sa mga pakilig-kilig moments din. Ay, I mean, ako lang pala, hindi na pala ako bata. Basta what you see is what you get na lang. Pero kung meron man kami sweet moments, masasabi kong totoo yun, hindi for the camera. Ako kasi hindi ko kasi kaya pekein yung mga ganun-ganun eh. Sobrang mahihayin hindi kasi ko kaya bagay talaga kami. Ngayon nga habang nagbo-voice over ako, pinalabas ko siya kasi ayaw ko marinig niya. Naman siya agad kasi siya naman next magbo-voice over, tapos alam ko papalabasin din niya. Kung ito sinubuan niya ako, totoo yan, hindi script. Kinilig talaga ako niya, pero kinat ko na lang. Mamaya asarin niyo pa ako di ba? Oo nga pala, habang nakain nga pala kami dito, ay nagsasaing na nga pala kami para sa tanghalian. Tapos sabi pala niya sa akin, baka last saing na yun. Kasi ubos na pala yung lagayan namin ng bigas, wala na. Di na to aabot hanggang bukas. Tapos ito pa nga pala isa naming problema. Ulam, hindi kami makapag-decide kung anong ulam ang lulutuin. Kaya naman sobrang tagal namin laging stock bago makapag-isip tanghali na kaya lagi kami tinatanghali bubili ng ulam. Kaya ito na naman pag-isip na, nagmotor na nga pala kami. Nagpunta na kami dito sa Talipapa para mabili ng ulam. Tinola nga pala ang naisip namin ulamin. Bumili nga pala kami ng isang buo. Kasi bibigyan namin ng ulam si Mama at si Boy Ubo. Dahil hindi nga pala ako marunong magluto. Hindi ko alam kung ano yung mga kailangan bilhin kaya siya na bahala pinapakuha ko sa lahat. Ayaw ko lang na may makakalimutan siya tapos bibili ulit ang init-init pa naman. Ang layo pa naman ng bilihan dito. Bumili na nga din pala kami ng isang sakong bigas. Dapat daw kasi hindi kami nagpapaubos ng bigas sa lagay. Kaya naman ito nagpatulong na nga pala ako ibuhatin tong bigas para mabuhos na. Grabe mga kadig, pagbuhos nga namin saktong-sakto parang sinukat. Kunti na lang aapaw na Tapos ito naman siya nagsisimula na magluto ng tinola. Grabe talo pa niya ako lahat ng kilos naka-video. Talagang vloggerist na siya, kinirir na. Tapos inutusan nga pala niya akong bumili ng paminta. Tinagalan ko nga pagbili, akala ko makakaligtas na ako dito sa pagtanggal ng dahon ng malunggay. Hindi pala ako nakaligtas kaya ang ending ayun ako pa rin nagtanggal isa-isa. Ayoko pa naman gawin to kasi hindi siya sapis yating gawin. Nakakapagod siya tsaka nakakaboring. Pero syempre tinapos ko pa rin. Mukha lang yung anghel pero nakakatakot yan magalit. Dapat kung paano yung utos niya at paano niya pinakita sa'yo, ganoon din dapat ang gagawin. Kaya nga nilagyan na naman yung malunggay at hinalo-halo na niya. Katapos ay tinakpan para maluto na. Sinin! So mga kadugyot, ito nga luto na ang ating tinola. Tapos nagprito nga din pala siya ng manok. Okay, so mga kadugyot, kain na. Alam niyo mga kadugyot, habang nakain kami, napansin ko parang lakas ng trip namin. Si ulam namin tinola may sabaw pero nagkakamay kami. Tapos nakita niya yung kutsara dito sa plato ko. Papaliguan na ng sabaw. Hindi ko naman daw ginagamit kaya kinuha na niya. Hindi ko na gagamitin. Alisin mo dyan. Ewan ko, malakas ng trip namin. Basta sarap ng ulam namin, ang dami kong nakain. Ano talaga, side na side ko, pati plato side ko na.